Magandang gabi, welcome back ulit sa aking channel, no? Ngayon, pag-usapan natin, no? Sabi nila, ang hyperthyroidism daw, medyo mainitin ang ulo. Tara, kwentuhan tayo. Now, hindi ako isang doktor o espesyalista, kagaya nyo rin po akong may problema sa thyroid. Sasagutin ko ng mabilis yan, no? Nung hyperthyroidism ako, ang sagot ko po, opo. Talagang madaling uminit ang ulo ko. O, palitan natin ng magandang term. Madaling mairita. Ganyan, no? Paano ko naman nasabing madali akong mairita? Kasi ganito, no? Nung bago ko ma-diagnose ng hyperthyroidism, o kahit nung na-diagnose na ako ng hyper, no? May mga pagkakataon na halimbawa, may binibigay sa aking instruction. Tapos, hindi ko maintindihan agad or hindi ko siya ma-process. Balikan natin yung nakaraang video, no? May katagalan kasing mag-focus or mag-concentrate ang may hyperthyroidism. So ngayon, napoprostrate agad ako. Okay? Hindi ko maintindihan yung ipinapaliwanag sa akin or yung sinasabi sa akin. So, anong nangyayari? Napupunta ako ngayon sa pagiging mainitin ng ulo or umiinit yung ulo ko na ano ba yan? Hindi ko naman maintindihan yun. So, sinisisi ko yung nagbigay ng instruction, sinisisi ko yung paligid ko, or sinisisi ko yung sarili ko, no? Well, affected din kasi talaga rito yung ating understanding, yung emotion, no? Kasi nga, hormones ang pinag-uusapan dito. Yung fight and flight, affected po yan, no? So, yun, umiinit yung ulo ko nun, lalo na kung medyo talagang crucial at may kailangan akong habuling deadline. For example, ito yung reports, investigation, so kailangan mo siyang tapusin, no? Pagka binasa ko siya na kulang naman yung details nito, for example, wala yung amount, wala yung pangalan, so ayun, pumapasok dito sa utak ko na nakakairita, no? So, ganun yung nangyayari. Well, for me, aaminin ko, yes, madaling uminit talaga ang ulo ko nun. Hindi naman siya umiinit yung ulo mo nang wala lang, no? Ako naman kasi noon, nagmamaneho pa rin naman ako noon. Well, kahit inaabutan naman ako ng traffic, kasi taga-south ako, so SLEX ako. Kahit naman natatraffic ako noon, well, okay naman. Hindi naman ako para makipag road rage or makipag-away sa kalye, no? Hindi ganun eh. Ang akin lang, before kasi nga, nasa investigation section ako, no? So, may mga nakaka-encounter din ako rito talaga na mga bastos, no? May mga ganyan kaming mga iniimbestigahan, lalo na yung mga kapwa ko empleyado sa gobyerno, no? Pag iniimbestigahan ko sila, yung mga involved sa mga administrative na kaso, no? Lalo na kung bastos sumagot sa'yo, yun, medyo nakakapagtaas ako ng boses. Ayan. Pag tinatanong ko, naaalala mo pa ba? Halimbawa, naaalala mo pa ba kung anong petsa yung nangyaring yun? Tapos sasagutin ka na, malay ko. Ayan. May mga ganon, no? So, madaling matrigger ako noon. No, so madaling mairita or umiinit yung ulo ko agad noon. No, may mga pagkakataong ganon. Tapos may time din na let's say may kailangan akong habulin nga na binabanggit ko sa inyong deadline dahil usually uma-attend din kami ng mga hearing, no? Pag ang nangyayari dito hindi ko siya or hindi naman ako umaabot sa deadline. Ibig sabihin, yung naghahabol ako. Kasi ayoko nang ganun eh. May mga pagkakataon kasi minsan na ayokong humahabol sa oras. Gusto ko mga, let's say 5 days bago yung itinakdang date. Gusto ko at least 5 days man lang tapos na. Minsan pag hindi ko nagagawa yon, madali akong uminit ang ulo or mairita. Though hyperthyroid pa ako. May mga pagkakataon din naman noon na nung kasagsagan ng hyper ko, no, hindi pa kasi ako nagtuturo nun. May mga pagkakataon din na dito yung madali ka ring mapikon, no? May mga ganung pagkakataon.
Pero most likely yung pikon ko hindi sa family or hindi sa kaibigan, sa mga ganyan, sa trabaho. No, well, siguro pasok na rin dun yung stress. Pero kahit papaano naman na ma-manage naman. Pero, yun nga, madaling uminit yung ulo mo, kailangan mong humingi ng time out. Most likely, ganun yung nangyayari sa akin. Minsan, palit muna tayo, ikaw muna. Naiirita ako dyan eh. Bastos ka usap. Minsan may ganun. No? Pero, hindi naman para maapektuhan yung performance mo. But of course, hindi mo po pwedeng ipakita yung emosyon mo or hindi mo pwedeng ipakita sa trabaho na napipikon ka or umiinit yung ulo mo. Kasi, trabaho mo yun. Ano? Kung hindi ka fit para doon sa position na yon, so you better resign or palipat ka ng department, no? So, yun yung kalalabasan, no? So, syempre, kailangan mong i-address din yun mula sa sarili mo. Hindi naman po pwedeng, ganito ko, may condition ako, mainitin ang ulo ko, no? So, hindi. No? Ikaw ang magkocontrol nun sa sarili mo. Pero, syempre, aware naman, no? Aware tayo, ikaw, sa sarili mo, na yung condition mo ay hyperthyroid. Kaya ako rin i-share sa inyo tong video na to, no? Para mas maunawaan ng nakakarami, no? Na mainitin ang ulo mo, okay? Kailangan mo munang mag-pause kahit sabihin natin mga 5 minutes, 15 minutes, saka ka bumalik sa ginagawa mo. So, ganun lang kasimple. No? So, mainitin yung ulo, madaling mairita, ayan. Lalo na kung makaka-apekto rin yung panahon, mainit. No? So, may ganun talagang pagkakataon. Kahit namang saan trabaho, no, may mga pagkakataon din talaga na nakakainit ng ulo. But of course, nasa sa atin yun. Ha? Hindi naman natin po pwedeng gawing excuse lagi na hyperthyroid kasi ko or hypothyroid kasi ko eh. Mainitin ang ulo ko, no? So, intindihin nyo ako, no? So, hindi naman laging ganun po pwede. Kailangan, alam mo rin sa sarili mo kung paano i-handle yun or else po pwedeng mag-suffer yung career mo or kahit ikaw mismo dahil dun sa emosyong ipinakita mo na hindi mo nakontrol. Okay? So, ganun lang kasimple. So, paano hanggang sa susunod na video, no? Sana nakatulong tong pag-share ko sa inyo, no? Regarding sa pagiging mainitin ng ulo or madaling mairita. So, but don't worry, magiging okay ka din, no? So, salamat sa panonood and God bless everyone. Bye!